Nakatulala si Lorraine habang nakaupo sa loob ng cubicle. Mariing nakatitig sa pregnancy test na kanyang hawak. 2 malinaw na guhit ang nakalagay roon. Positibo ang resulta. Buntis siya. Lorraine? Lorraine, ayos ka lang ba? Muntik mapatalon sa gulat ang dalaga nang marinig niya ang boses ng kaibigan na si Fioni mula sa labas ng cubicle. Agad bumalik ang ulirat niya. Nagmamadali niyang isinilid sa loob ng kanyang bag ang pregnancy test bago niya buksan ang pintuan ng cubicle. Kanina pa kita hinahanap, te. Nandito ka lang pala. Ayos ka lang ba? Oo, Fioni. Tipid niyang sagot, ngunit bakas ang pagkabalisa at pamumutla niya. Siya nga pala, pinapatawag ka ni Sir. Kasama ka raw sa meeting ni Miss Lynn kay Mr. Davila. Ulat ni Fioni, kaya napahinto si Lorraine sa pag-ayos ng kanyang mga gamit. Bahagya siyang napakunot noo sa narinig. Si Miss Lynn ang kanyang supervisor at ang head ng marketing department. Samantalang si Mr. Davila naman ang CEO at founder ng Davila Corporation. Hindi naman karaniwan na isinasama sa mga ganoong meeting ang mga ordinaryong empleyado na katulad niya. Dahil doon, hindi maiwasan ng dalaga na magtaka kung bakit siya nito pinapatawag. Bakit raw? Walang sinabi pero pinapatawag ka nila. Sambit ni Fioni. At nang makarating sila sa hallway kung saan matatagpuan ng conference room, ay nagpaalam na si Fioni sa kanya. Kinabahan naman si Lorraine na pumasok. Good afternoon po. Mahinang bati ng dalaga sa mga naroon. Maupo ka, Lorraine. Ani Miss Lynn. Miss Mariano, alam mo ba kung bakit ka namin pinatawag rito ngayon? Tanong ni Don Severino, kaya umiling si Lorraine. No sir, pero sana po hindi bad news. Nakangiting biro ni Lorraine kaya natawa ang Ginoo. Bakit mo naman iniisip na bad news? Masipag ka sa trabaho at maganda ang performance mo recently. At dahil doon, gusto namin nasuklian ang magandang performance na pinapakita mo sa trabaho. Nakangiting lahad pa ni Don Severino, ngunit mabilis pa rin ang kabog ng dibdib ni Lorraine. Marami kang naging successful na presentations at proposals. Karamihan sa mga deals natin sa clients, nakuha dahil sa mga ginawa mo. Kaya naman nagdesisyon si Mr. Davila na ipromote ka sa mas mataas na posisyon. Paliwanag ni Miss Lynn. Dahil doon, namilog ang mga mata ni Lorraine at halata ang pagningning ng mga iyon, magkahalong tuwa at kaba. Marami na akong naririnig na magandang feedback sa iyo, Miss Mariano. Kaya mula sa pagiging marketing analyst, ikaw na ngayon ang ating marketing operations manager. You were going to lead the whole marketing team together with our marketing head, Miss Lynn. Paliwanag ni Don Severino, kaya labis na galak ang naramdaman ni Lorraine at nanggigilid pa ang kanyang mga luha dahil sa tuwa. Salamat po. May salary increase din yon. I guess yun ang pinaka-good news. Biro pa ni Don Severino, habang si Lorraine ay tila natulala sa sobrang galak. Ngunit agad nawala ang pananabik ng dalaga nang mapahawak siya sa tiyan niya at maalala niya ang tungkol sa positibong resulta ng pregnancy test. Salamat po sir. This means a lot. Asahan niyo po na mas lalo ko pang pag-iigihan ng aking trabaho. Promoted ka dahil magaling ka at maganda ang performance mo. You are one of our company's asset. Sambit pa ni Don Severino. Bakas ang paghanga at galak nito sa dalaga. Matapos ang meeting, ay wala sa sariling lumabas si Lorraine sa conference room. Hanggang makarating siya sa marketing department, halata ang pagkabalisa niya. Te, kamusta? Anong nangyari at bakit ka pinatawag? Sabik na tanong ni Fioni nang makita ang kaibigan. Napromote ako bilang marketing operations manager. Saad ni Lorraine, ngunit walang bakas ng saya sa kanyang muka kaya't napakunot ng noo si Fioni. Sa lahat ng napromote, ikaw ang malungkot. Bakit hindi ka masaya? Masaya naman ako pero nag-aalangan si Lorraine na magsalita. Hinila niya si Fioni papunta sa hallway hanggang sa makarating sila sa rooftop ng Davila Corporation. Ano bang nangyayari sa'yo? Buntis ako, Fioni. Diretsong pag-amin ni Lorraine kay Fioni kaya't napatulala ang dalaga. Ha? Paano? Sinong ama? Ilang buwan na? Sunod-sunod na tanong ni Fioni. Ngunit napailing lamang si Lorraine at napahawak siya sa kanyang muka.
Bakas ang pagkadismaya sa kanyang sarili. Naalala mo ba yung last company event? 3 months ago? Yes, of course. You look so pretty there. First time ko ngang makita ka na mag-ayos ng ganun. Pero teka, yun din yung day na bigla kang nawala. At pag-uwi mo sa apartment natin, mukha kang pinagsakluban ng langit at lupa. Saad pa ni Fiona, kaya't napabuntong hininga si Lorraine. Hindi ko to sinabi sa'yo noon dahil pakiramdam ko ang tanga ko at kasalanan ko kung bakit nangyari sa akin yun. Pero nung gabi na yun, may naka one night stand ako. Nagising na lang ako kinabukasan na nasa tabi ko na siya. Hindi ko alam kung paano ko napunta doon. Nalasing ako ng gabing yun. Ang huli ko lang naaalala, magkausap pa kami. Paliwanag ni Lorraine, bakas ang panginginig sa boses niya, ngunit tahimik lamang na nakikinig si Fiona. Ang tanga-tanga ko talaga. Hindi ka tanga, Lorraine, okay? Kalma. Pero hindi naman sana mangyari yun kung naging responsable lang ako. Kung hindi ako uminom. Alam mo naman na hindi talaga ako sanay sa alak at hindi ako pala inom. Natatakot ako. Paano kung malaman ng iba? Baka isipin nila malandi ako. Paano pa kung may nobya pala ang lalaking yun? Hindi ko alam ang gagawin ko. Umiiyak na sambit ni Lorraine. Hindi mo ba alam kung anong pangalan niya? Umiling si Lorraine. Umalis ako agad nung nakita ko siyang mahimbing na natutulog. Nahihiya akong kausapin o harapin siya. Nahihiya ako sa sarili ko. Nagkamali ka, pero hindi ka naman ganong klase ng babae. Sambit ni Fiona, pagpapagaan niya sa loob ni Lorraine, ngunit umiiyak pa din ang dalaga. Anong gagawin ko? Kapalit ng promotion ko, ay ang pagbubuntis na hindi ko naman ginusto. Nasa iyo ang desisyon, Lorraine. Pero kung ano man ang maging desisyon mo, alam kong para yun sa ikabubuti mo. Isa pa, wala namang sino man ang may karapatan na questionin kung itutuloy mo man o hindi ang pagbubuntis na yan. Your body, your choice. Huwag kang matakot sa sasabihin ng iba, no? Kasi at the end of the day, buhay mo yan. Kung tingin mo na handa ka na para dyan, then ituloy mo. Pero kung alam mo naman na hindi mo kaya, then huwag mong ipilit. Payo pa ni Fiona, kaya napako ang tingin ng dalaga sa kawalan at tila malalim ang iniisip. May hihilingin sana akong pabor, Fiona. Ano yun? Sa atin lang muna to. Ayokong may ibang makakaalam hanggat hindi pa ako nakakapagdesisyon. Matapos ang ilang buwan, nagpasya si Lorraine na ipagpatuloy ang kanyang pagbubuntis. Ngunit pinili niyang itago sa lahat, lalo pat dahil kakapromote pa lamang niya sa bagong posisyon. Sa kabutihang palad, hindi gaanong halata ang kanyang pagbubuntis dahil maliit lamang ang tiyan niya. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Lorraine habang marahan niyang hinahaplos ang kanyang tiyan na halos 8 buwan nang nagdadalang tao. Pakiramdam ko, may mga nakakahalata na sa opisina. Paano na yan? 8 buwan na ang tiyan mo. Anong irarason mo kapag nag-leave ka ng 2 buwan? Ani Fiona habang inaayos ang kanyang buhok. Dahil doon, napaangat ng tingin sa kanya si Lorraine bago marahang umayos ng upo. Siguro, sasabihin ko na lang na kailangan kong umuwi ng probinsya dahil may sakit si mama. Ay no, napakasinungaling, pero wala akong choice. Kailangan ko nang mag-leave. Magwa8 buwan na ako't nahihirapan na rin ako. Paano kapag nanganak ka na? Sinong mag-aalaga sa bata? Pareho tayong abala sa trabaho. Natahimik sandali si Lorraine. Kinausap ko na si mama. Tinanong ko kung maaari ba silang lumuwas ng Maynila. OMG! Sinabi mo na sa kanila? Wala naman akong choice, kailangan kong sabihin. Napabuntong hininga si Lorraine. Tumayo siya at inalalayan naman siya ng kaibigan. Kailangan kong makausap si Miss Lynn. Papayagan ka kaya nun? Tanong ni Fiona, kaya napakunot ang noo ni Lorraine. Bakit naman hindi? May chismis kasi sa opisina na malapit nang magpalit ng management. Bali-balita na magre-retire na raw kasi si Don Severino at anak niya ang papalit. I don't think papayagan ka na mag-leave. Paliwanag ni Fiona, kaya't napailing si Lorraine at tila dismayado. Nang makarating sila sa opisina, lahat ay abala sa kani-kanilang gawain, ngunit mayroong iilan ang nabaling ang tingin kay Lorraine at Fiona nang dumaan sila. Parang tumaba siya, no? Napansin niyo ba? Wika ng isang empleyado. Hay nako, naging manager lang yan. Kung makaasta parang kung sino na. Kala mo naman kung sinong napakataas. Wika pa ng isa.
Nerd kunwari, pero nasa loob naman pala ang kulo. Alam nyo ba, noong huling company party, nakita ko yan, may kalandian na lalaki. Talaga? Oo, painosente pa kung umasta pero malandi naman pala. Baka kaya paborito yan ng mga higher-ups kasi nang aakit at malandi. Ilan lamang iyon sa mga bulungan at mapanglait na komento ng mga empleyado na nadaanan nila Lorraine. Akma sanang haharapin at kukomprontahin ni Fiona ang mga ito, ngunit agad siyang pinigilan ni Lorraine. Mga tsismosang inggitera. Lorraine, wag mo nang patulan. Hindi, kaya nawiwili ang mga yan kasi hinahayaan mo. Ani Fiona, tsaka siya lumapit sa mga babaeng nagchichismisan. Chismis gusto? Work ayaw? Sarkastikong sambit niya sa mga ito, kaya't isa-isang nagsibalikan ng mga ito sa trabaho. Natigilan ang lahat nang sumulpot si Miss Lynn sa harapan nila. Miss Mariano, pinapatawag ka ni Mr. De Villa. Tumango si Lorraine, tsaka niya agad na sinundan si Miss Lynn. Nang makarating siya sa opisina ni Don Severino, sinalubong siya nito. Natanggap ko ang request mo na mag-leave for 2 months. Saad ni Don Severino, kaya't napatango si Lorraine. Kailangan ko po kasi na alagaan ng mama ko na may sakit. Naiintindihan ko kung ano man ang rason mo, Lorraine. Pero alam ko din na nabalitaan mo na malapit na akong mag-retire. Opo, sir. Means, we need you in this new transition of management and leadership. Paliwanag pa ni Don Severino. Kung kailangan mo talaga na umuwi ng probinsya para sa nanay mo, okay lang. Pero may suggestion si Miss Lynn. Napalingon si Lorraine kay Miss Lynn na tahimik lamang sa kanyang gilid. Baka pwede ka pa ring magtrabaho in the comfort of your home to assist and guide the team. Suhestyon ni Miss Lynn, kaya tumango naman si Lorraine bilang pagpayag. Wala naman pong problema sa akin ng ganoong setup. Makakaasa po kayo na gagampanan ko pa rin ang lahat ng responsibilidad ko sa trabaho. Magbibigay na lamang po ako ng abiso ng maaga kung sakaling magkaroon ng emergency check-up si Mama. Paliwanag ni Lorraine at takma na sana itong magpapaalam palabas ng opisina ng Ginoo, ngunit pinigilan siya nito. Mauna na po ako. No! Miss Lynn, makakaalis ka na. I want to talk to Miss Mariano privately. Nang makalabas si Miss Lynn, ay sandaling katahimikan ng namayani sa pagitan ni Lorraine at Don Severino. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. I have an additional offer. Ano pong offer? Marry my son. Diretsahang sambit ni Don Severino kaya napahinto si Lorraine. Baka sa mukha niyang magkahalong pagtataka at pagkagulat. Kanina lang ay trabaho ang kanilang pinag-uusapan, ngayon naman ay kasal na. You were good at understanding business. Magiging malaking tulong ka sa kanya. Gusto kita para sa kanya. Pero bakit po ako? Wala po ba siyang nobya? Tanong ni Lorraine, kaya napasinghap ang Ginoo. He's a bachelor. He hates commitment at nag-aalala ko na hanggang ngayon, hindi pa rin siya nagsisettle down. Magre-retire ako ng maaga to give way para naman of direction ng buhay niya at maging responsable siya. Naniniwala ako na matutulungan mo siya. Paliwanag ni Don Severino, kaya napatulala ang dalaga at hindi siya makapaniwala. Alam kong nagdadalawang isip ka, Iha. Pero handa kong gawin ang lahat ng kondisyon na nanaisin mo. Pumayag ka lang. Kung pera ang iniisip mo, wala tayong magiging problema doon. Sabihin mo lang. Pagkarinig ni Lorraine ng mga salitang iyon, agad na sumagi sa kanyang isipan ang kalagayan ng kanyang ina na may diabetes, ang kanyang kapatid na nag-aaral pa, at ang sanggol na nasa kanyang sinapupunan. Kailangan niya ng malaking halaga ng pera upang matustusan ang lahat ng iyon. At kahit pagsamasamahin pa ang kanyang mga sweldo sa De Villa Corp, alam niyang hindi iyon sasapat. Pakiusap, Lorraine. Pag-isipan mo. Papayag po ako sa isang kondisyon. Saad ng dalaga na siyang ikinatuwa naman ni Don Severino. Kahit ano. Bigyan niyo ako ng 2 buwan na palugit. Kailangan ko ho ng panahon para mag-isip at maghanda. Nakatulala si Lorraine habang pinagmamasdan ng kanyang sanggol. 2 buwan pa lamang ang lumipas mula nang siya'y manganak, isang malusog na batang lalaki. Ang pogi-pogi talaga ng anak mo. Pogi siguro tatay niya, no? Pabirong komento ni Pioni habang nag-aayos ng kanyang buhok
kaya't napairap si Lorraine. Abay syempre maganda ang nanay. Pabiro namang sambit ni Lorraine, ngunit nawala ang ngiti sa kanyang mga labi nang bitiwan niya si Baby Luis at nagsimula na siyang mag-ayos dahil ngayong araw ang balik niya sa trabaho. Oo nga pala, tatanggapin mo ba talaga yung alok ni Mr. De Villa? May na ngayon at bali-balita sa opisina na by August ay may bago ng CEO. Sambit ni Fioni, kaya't napaangat ng tingin sa kanya si Lorraine at napabuntong hininga. Yung anak ni Mr. De Villa, nagpunta o nagpakita na ba siya sa opisina? Umiling naman si Fioni. Gusto mong ma-meet si future husband? Panunokso pa nito, kaya't nag-iwas ng tingin si Lorraine. Hindi ko nga alam kung anong klaseng ugali ba meron yun. Kung hindi ko lang talaga kailangan ng malaking pera, hindi ko naman tatanggapin ang ganoong klaseng offer. Depensa niya, ngunit ngumiti lang ang kaibigan. Oo nga pala, may kumakalat na chismis sa opisina. Nabuntis ako dahil nagpagalaw ako sa kung sinong lalaki. Saad ni Lorraine, may halong lungkot at pagkadismaya sa mga mata niya. Alam ko na, dahil may mga nag-send sa akin ng message nung nakaraan. Ang mga bruhang inggit na yun, alam mo, huwag mo nang isipin pa ang mga yun. Alam naman natin parehas na hindi totoong malandi ka at... Pero tama naman eh. Nagpabuntis ako sa kung sinong lalaki na nakilala ko lang sa bar. But it doesn't define your worth as a woman. Nagkamali ka, oo. Pero hindi nila pwedeng gamitin na insulto yun sa'yo sa pagkatao mo at sa pagkababae mo. Tsaka ano namang pakay nila, hindi naman sila ang bubuhay sa anak mo. Ang importante, ikaw at ang anak mo. Lahad pa ni Fioni, ngunit balisa pa rin si Lorraine. Ang laking responsibilidad nito at ang iniisip ko'y paano ko ito maitatago sa mga De Villa. Hindi ko pwedeng habang buhay na itago ang anak ko. Saad pa ni Lorraine, bakas ang labis na pag-aalala sa kanyang boses. Magpapanggap ka lang naman. Tutulungan mo lang si Sir De Villa sa negosyo. Then maybe later on, maaari mo siyang kausapin. Sana nga ganun lang kadali. Pero hindi. Malaking tao ang mga De Villa. At isa pa pangalan nilang nakasalalay dito. Paano kung ako pa ang maging dahilan ng pagkasira ng reputasyon nila? Pag-aalinlangan pa nito. Just go with the flow lang muna, diba? Ginagawa mo to para sa pamilya mo, sa anak mo, para sa kinabukasan ninyo. Pagdating nila sa De Villa Corporation, agad silang sinalubong ng samot-saring bulungan at mapanghusgang mga tingin mula sa mga taong nasa paligid. Kaya pala siya nag-leave. Buntis pala. Wika ng isang empleyado. Sabi na nga ba, parang tumaba siya noong mga nakaraang buwan. Nasa loob talaga ang kulo niya, no? Bulong ng ilan sa mga empleyado, ngunit lahat sila'y napahinto nang dumaan si Don Severino sa hallway at huminto naman si Miss Lynn sa hallway. I would appreciate kung babalik kayo sa mga trabaho instead of spreading chismis. Wika ni Miss Lynn. Miss Mariano, naghihintay na si Don Severino sa'yo. Tumango si Lorraine tsaka nagpunta sa opisina ni Don Severino. Welcome back, Miss Mariano. Sir, hindi na ho ako magpapaligoy-ligoy. Alam ko ho kung bakit niyo ako pinatawag. May isa na lang po sana akong tanong. Diretsahang saad ni Lorraine, kaya't napakunot ng noo si Don Severino. Alam ko ho na malapit niyo nang ipakilala sa publiko ang anak niyo. Pero hindi rin naman pulingid sa kaalaman niyo ang chismis na kumakalat sa opisina. Tungkol sa'yo and your supposed pregnancy. Totoo ba yun, Miss Mariano? Tanong ni Don Severino, kaya't napahinto si Lorraine at tila hindi siya makapagsalita. Hindi po. Mahinang sambit niya, kaya tumango ang Ginoo. Kung hindi totoo, bakit ka nababother? Dahil alam ko na hindi basta-basta ang papasukin kong sitwasyon. Ang pamilya niyo ay prominente, kilala sa negosyo, at ayok makasira ng reputasyon at makadulot ng gulo. Napangiti si Don Severino sa sagot ng dalaga, tsaka ito napabuntong hininga. Iha, wag mong hayaan na makaapekto sa iyo ang sasabihin ng iba. Yan ang natutunan ko sa pagiging negosyante. Hindi ka makakausad kung palagi mong pakikinggan ang sinasabi ng iba. Isipin mo, at the end of the day, wala nang ibang mas mahalaga kundi ang sarili mo. Wala kang ibang maaasahan kundi ang sarili mo. Kahit pa anong sabihin nila sa'yo, basta alam mong wala kang ginagawang masama at wala kang tinatapakang ibang tao, hayaan mo sila. Sa tingin mo ba, sa tagal ko sa industriyang ito,
Hindi ako naging sentro ng mga kontrobersiya at chismis. Nakayuko si Lorraine habang pinapakinggan ang mga sinasabi ni Don Severino. Isasabihin pa sana siya nang biglang mag-ring ang kanyang cellphone. Namutla si Lorraine nang makita ang pangalan ng kanyang ina sa screen. Anak, sinugod ko si Baby Louie sa hospital. Yun ang nakasaad sa mensahe. Dahil doon, dali-dali siyang nagpaalam kay Don Severino. Nasa hallway na ng lobby si Lorraine nang sa sobrang pagmamadali ay minabangga siyang isang lalaki. Sorry po. Paulit-ulit niyang sambit. Ngunit tila namutla siya nang makita kung sino ang lalaking kanyang nabangga. Ang estrangherong ama ng anak niya. Natulala si Lorraine at tila napako sa kinatatayuan niya. Hindi ka ba marunong tumingin sa dinadaanan mo, miss? Masungit na sambit ng lalaki. Tumango na lamang si Lorraine. Pasensya na, nagmamadali lang talaga ako. Sabi niya bago agad kumaripas ng takbo. Naiwan naman doon ang binata. Pinagmamasdan siyang tumatakbo papalayo. Bro, bumalik lamang sa ulirat ng binata nang magsalita ang kanyang kaibigan. Pamilyar siya pero hindi ko alam kung saan ko siya nakita o nakilala. Saad ni Lorenzo, kaya napailing si Joseph at napangisi. Baka isa sa mga nakahook up mo sa bar. Malokong sambit niya, kaya't tumingin si Lorenzo sa kanya ng masama. Biro lang. Ano nga palang ginagawa natin dito? To confront Dad. Alam mo ba na gusto niya akong ipakasal sa isang random girl? Ani Lorenzo, halata ang pagkadismaya sa mukha niya. Sa kabilang banda, nanginginig si Lorraine habang naglalakad palabas ng gusali. Te, hintay! Napalingon siya nang marinig ang boses ni Fiona. Natanggap mo ba yung message ni tita? Tara na! Tulala lamang si Lorraine at tila wala sa sarili. Hoy, okay ka lang ba? Fiona, nakita ko siya. Mahinang sambit ni Lorraine kaya napakunot ang noo ni Fiona. Sino? Hindi ko alam kung bakit siya nandito. Ang ama ni Baby Luis, ang ama ng anak ko. Lumipas ang ilang linggo ay dumating ang araw ng kasal ni Lorraine at ng anak ni Don Severino. Kahit patutol si Lorenzo sa kasal, wala siyang ibang nagawa kundi ang sundin ng kagustuhan ng kanyang ama. Anak, maaari ka pa namang umatras kung ayaw mo. Napalingon si Lorenzo nang marinig ang boses ng kanyang ina na si Doña Catalina. Kilala mo naman si Dad, ma. Hindi ba kapag sinabi niya gagawin niya? Tinakot ka ba niya tungkol sa inheritance at kumpanya? Ma, huwag po kayo mag-alala. Kasal lang naman yun. Isa pa, may prenuptial agreement kami. Sisiguraduhin kong kusa rin siyang aalis. Saad ni Lorenzo, bakas ang kumpiyansa sa kanya kaya't napangiti si Doña Catalina. Tama, at hindi ako makakapayag na isang katulad lang ng babaeng yun na makakatuluyan mo. Niwala pa siya sa kalingkingan ni Amalia. Saad pa ng ginang, tukoy nito sa ex-girlfriend ni Lorenzo. Pagdating nila sa seremonya, napahinto si Lorenzo at tila napako sa kinatatayuan nang makita niyang babaeng pinili ng kanyang ama upang maging asawa niya. Agad na umalingaw-ngaw sa paligid ang samot-saring bulungan at reaksyon ng mga taong naroroon. Hindi ba siya yung babaeng nabangga mo nung isang araw? May narinig pa nga akong chismis tungkol sa kanya. Mahinang saad ni Joseph habang nakatayo sa tabi ni Lorenzo. Ngunit tila hindi iyon narinig ng binata sapagkat napako lamang ang kanyang tingin sa dalagang nasa harapan niya. Not bad for a wife. Maganda na't mukhang tahimik pa. Dugtong na komento ni Joseph habang nakamasid sa dalaga. Ngunit bahagya lamang napailing si Lorenzo. Nagtataka lang ako. Sa dami ng kasosyo sa negosyo ni Dad, bakit siya pang pinili niyang ipakasal sa akin? Sandaling natahimik si Lorenzo bago muling magsalita. Joseph, kailangan ko ng tulong mo. Napakunot ang noo ng binata habang tumingin sa kanya. Ipaimbestiga mo ang babaeng yan. Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa kanya. Utos ni Lorenzo sa kanya. At nang makalapit na sa altar si Lorraine ay isang pilit ng ngiti ang gumuhit sa labi niya bago ilahad ang kamay sa dalaga. Napansin ni Lorenzo ang bahagyang panginginig ng mga kamay ni Lorraine at ang pamumutla ng mukha nito. Ikaw pala ang pinili ni Dad. I wonder why. Sandali niya itong pinagmasdan bago muling nagsalita. Kinakabahan ka ba? Bahagyang umisi si Lorenzo.
Huwag kang mag-alala. Hindi naman kita gusto. Matapos ang seremonya, nagtungo si Lorraine sa CR. Hindi siya mapakali habang nakatitig sa sarili niyang refleksyon sa salamin. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya makapaniwala. Ang anak ni Don Severino, ang tagapagmana ng Divila Corporation at ang lalaking naka one night stand niya noon ay iisa lamang. Kanina pa kita hinahanap, nandito ka lang pala. Mariing pinunasan ni Lorraine ang luha niya nang makita ang kaibigan na si Fioni. Ang liit ng mundo, Fioni. Mali yata ang desisyon na tanggapin ko to. Sigurado kung hindi magiging madali ang buhay ko. Hindi ako makapaniwala na anak pala ni Don Severino yun. Nanggigilid ang mga luhang sambit ni Lorraine. Anong ibig mong sabihin? Hindi ba sinabi ko sa iyo nung nakaraang linggo na nakabangga ko ang ama ni Luis? Mabilis na nanlaki ang mga mata ni Fioni nang maunawaan niyang ipinahiwatig ni Lorraine. Si Lorenzo? Siya ang ama ni Luis? Kung ganun, isa siyang tunay na Divila? Kung ganun, bakit hindi mo kausapin si Lorenzo? Besides, mag-asawa na rin naman na kayo. Hindi ganun kadali yun. Parehong nagulat si Lorraine at Fioni nang bumukas ang pintuan ng CR at doon sumulpot si Doña Catalina. Oh, nandito ka pala. Sigurado kung sobrang saya mo na dahil akala mo naka-jackpot ka na sa anak ko. Sarkastikong sambit ng ginang habang tahimik lamang si Lorraine. Wala ho akong intensyon na masama. Sinunod ko lang po ang kasunduan namin ni Don Severino. Tama, sumunod ka lang. Paano ka ba napapayag ng asawa ko? Hindi ba kapalit nito ang isang malaking pera? Sa bagay, ano ba nga asahan ko sa katulad mo? Hindi ka katulad namin at malinaw naman na pera lang ang gusto mo. Kung ako sa'yo, magbaback out na ako habang maaga pa dahil hindi mo gugustuhin na maging kaaway ako. Kailangan ko po ng malaking pera kaya ako tinanggap to pero hindi ho abuso. Huwag ho kayo mag-alala. Hindi ho ako gagawa ng kahit anong gulo o bagay na ikakasira. Nagpapanggap lang ho ako hanggat kailangan ako ni Lorenzo sa negosyo at aalis rin ho ako ng tahimik kapag sinabi niya o ni Don Severino. Saad ni Lorraine at lakas loob niyang tinalikuran si Doña Catalina kaya tinila siya nito pabalik. Akala mo ba hindi ko alam ang mga chismis tungkol sa'yo? Alam ko ang galaw ng mga katulad mo. Ngayon pa lang sinasabi ko na huwag kang magkamali na akitin ang anak ko. Napabuntong hininga si Lorenzo habang pinagmamasdan ang artikulo tungkol sa kasal nila ni Lorraine. Kasalukuyan siyang nasa opisina sa Divila Corporation. Matapos ang kasal ay tuluyan ng ipinasa ni Don Severino sa kanya ang pamamahala ng kumpanya. Ito po ang report na hinihingi niyo, sir. Napaangat ng tingin si Lorenzo nang marinig ang boses ng dalaga. Hindi ka ba marunong kumatok? Iritado niyang singhal kay Lorraine kaya't bahagyang napataas ang kilay ng dalaga. Kanina pa po ako kumakatok pero mukhang hindi mo naririnig. Depensa ni Lorraine, tsaka naman kinuha ni Lorenzo ang dokumentong inilapag ng dalaga. Sungit. Pabulong na sambit ni Lorraine kaya napakunot ang noon ni Lorenzo. May sinasabi ka ba? Wala, sabi ko lalabas na ako. Mabuti. Malamig ang tinig ni Lorenzo nang sambitin yon. Tatalikod na sana si Lorraine nang biglang bumukas ang pintuan ng opisina. Mula roon, sumulpot si Amalia, ang dating nobya ni Lorenzo na hindi lingid sa kaalaman ng lahat na patuloy pa rin ang namamagitan sa kanila at may mga chismis pa nga na nagkabalikan ng dalawa. Lorenzo, babe! Napahinto si Amalia nang makita niya si Lorraine doon at isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Oh, sorry. Ikaw ba si Lorraine? The wife? Ikaw ang napili ni Tito para sa kanya? Talaga ba? Sarkastikong sambit ni Amalia habang hindi niya mapigilang tingnan si Lorraine mula ulo hanggang paa. Tsaka ito bahagyang humalakhak. Oh, sorry. Nagpunta ako dito to congratulate Lorenzo at para makilala ka. Akala ko pa naman ikaw yung tipo na pagseselosan ko. Hindi naman pala kaselos-selos ang isang tulad mo. Isa pa, with your looks, I am not even threatened. Sarkastikong sambit ni Amalia. Bakas ang panunuya sa boses niya kaya't para bang nagpantig ang tenga ni Lorraine. At sino ka? Tanong ni Lorraine habang buong ngiting iniabot ni Amalia ang kanyang kamay. Amalia, girlfriend ni Lorenzo. Girlfriend? Walang pag-aalinlangan si Amalia na sumagot
at para bang nanigas si Lorraine sa kinatatayuan niya. Halos hindi makapaniwala sa narinig. Lorraine, siguro alam mo naman kung bakit tayo nandito. This marriage is just for show. Kaya wag kang magpanggap na nagulat ka. Hinawakan niya sandali ang braso ni Lorraine. Ang malamig niyang tingin ay diretso sa mata nito, parang sinusukat ang kanyang reaksyon. Besides, hindi rin naman tayo magtatagal. Dugtong pa ni Lorenzo. Doon napagtanto ni Lorraine na kahit sabihin pa niyang totoo sa binata, wala ring magbabago. Sa huli, siya at ang kanyang anak lamang ang masasaktan at maiipit sa gulo ng pamilya De Villa. Lilinawin ko lang, hindi ako nakikipagkumpetensya. Huwag kayong mag-alala, Lorenzo. Alam ko ang lugar ko. Hindi ko pakikialaman ang relasyon ninyo ni Amalia. Saad niya, ngunit bakas ang panginginig sa kanyang boses. Nang makalabas si Lorraine, napabuntong hininga si Amalia, tsaka niya mariin at galit na hinarap si Lorenzo. Really, Lorenzo? Pumayag ka talagang magpakasal? At hindi ko pa malalaman kung di ko nabasa ang news article ngayong umaga. Pinagmukha mo akong tanga. Dismayado niyang sambit, ngunit tumayo si Lorenzo at sinubukan siyang aluin ng binata. Babe, alam mo naman na kailangan kong sundin si Dad, hindi ba? Alam mo rin na hindi na in good terms si Dad at ang parents mo dahil sa negosyo. Kang mag-alala, hindi rin naman magtatagal to. Sambit pa ni Lorenzo, ngunit umatras lang palayo si Amalia. At paano naman ako? Hahayaan mo na isipin ng iba na ako ang other woman sa pagitan nyo ng peki mong asawa? Handa kang isacrifice at i-humiliate ako? Napahinto ang pagtatalo nila at biglang napalingon ng dalawa nang sumulpot si Don Severino. Baka sa mukha nito ang galit. Hindi ba totoo, Amalia? Alam mo na may asawa na si Lorenzo, pero para ka pa ring isang linta. Dikit ka ng dikit sa anak ko. Saad ni Don Severino, kaya't pumagitna sa kanila si Lorenzo. Dad, sinunod ko na gusto niyong magpakasal kay Lorraine. Pakiusap. Leave my personal life alone. Hindi ka ba nahihiya? May asawa kang tao, Lorenzo. At heto ka pa rin. Patuloy ka pa din sa pakikipagkita sa babaeng yan. Ano na lang ang iisipin ng iba? Dismayadong sigaw ni Don Severino, ngunit napailing si Lorenzo. Hindi ko alam kung bakit galit na galit ka kay Amalia, Dad. Sa totoo lang, sa kanilang dalawa, siya ang mas katanggap-tanggap na asawa para sa akin. Yon si Lorraine, hindi niyo alam kung saan nanggaling yun. Sigurado kung pera lang ang habol niya sa atin. Gaya ni Amalia. Nakalimutan mo na ba? Ang ama niyang nanloko sa atin sa negosyo. Nawalan tayo ng bilyon dahil sa kanila. At wag na tayong naglolokohan dito, Lorenzo. Hindi mo mahal yang Amalia, hindi ba? Paborito mo lang siya dahil kaya niyang magpaligaya sa kama. Saad pa ni Don Severino, kaya't natahimik si Lorenzo habang nanginginig si Amalia. Kahit anong sabihin niyo, hindi ko hihiwalayan ang anak niyo. At yang Lorraine na yan, sisiguraduhin kong siya ang kusang aalis sa pamilya ninyo. I will make her life a living hell. Mariing banta ni Amalia kay Don Severino. How dare you? Huwag niyo akong subukan, kaya kong gawin. Hindi natuloy ni Amalia ang sasabihin niya dahil mahigpit siyang hinawakan ni Lorenzo upang awatin. What? Totoo naman walang kasalanan ng daddy ko. Kinukuha lang namin ang dapat na sa amin. Wala kang modo. Ang proposal na ninakaw noon sa akin ng tatay mo. It was my idea, you little brat. At ngayon, may gana kayong magmalinis at magpa-victim. Mula sa labas ng opisina, tahimik na nakikinig si Lorraine at nakaramdam siya ng guilt sa narinig. Nang lumabas si Amalia at nag-walk out, dali-dali itong tumakbo papalayo. Ngunit nakita siya ni Amalia at hindi ito nag-atubili na sundan siya sa hallway. Masaya ka ba? Masaya kang sirain ang relasyon ng iba? Garalagalang boses ni Amalia at halata ang galit sa bawat salita. Hindi ko intensyon na sirain ang kahit ano, Amalia. Then get lost. Hayaan mo na kami ni Lorenzo. Sigaw ni Amalia, matinis at nakapukaw sa atensyon ng lahat sa paligid. Dali-dali namang lumapit sina Lorenzo at Don Severino. Sinusundan ng tensyonadong eksena sa pagitan ng dalawa. Huwag kang gumawa ng iskandalo rito, Amalia. Lorenzo, ilayo mo ang babaeng yan. Mariing utos ng matanda, kaya't hinila ni Lorenzo papalayo si Amalia. Habang samot-saring bulungan at kanya-kanyang reaksyon ng maririnig mula sa mga empleyadong nakasaksi. Magsibalik kayo sa trabaho ninyo.
Sigaw ni Lorenzo sa mga nadadaanan nilang empleyado na nakikichismis sa kaguluhang nangyayari. Ano ba, Amalia? Pumunta ka lang ba dito para palalain ang sitwasyon? Mariin at iritang sermon ni Lorenzo sa kanya nang makarating sila sa parking lot. Palalain? Hindi ako magkakaganito kung hindi ka pumayag sa pesting kasal na yon. Hindi mo nga ako kayang ipaglaban sa tatay mo. Huwag mo sabihin sa akin na baka gusto mo rin ng babaeng yun o baka naman tama siya. Hindi mo ako mahal. You provoke, Dad. Siyang nag-umpisa. Pinagtatanggol mo pa ang maling ginawa ng tatay mo. Hindi ka nakatulong. Enough with your drama. Huwag muna tayong magkita, Amalia. Pagpalamig ka muna. Mariing sambit ni Lorenzo bago niya iniwan si Amalia na mag-isang nakatayo roon. Napakuyom ng kamao ang dalaga at nag-aapoy sa galit ang kanyang mga mata. Agad niyang kinuha ang cellphone mula sa kanyang purse at tinawagan ng kaibigang private investigator. Kailangan ko ng tulong mo. Alamin mo ang lahat tungkol kay Lorraine Mariano. Sigurado kung may tinatagong baho ang babaeng yun. Report to me. Mula sa kabilang linya, narinig ang boses ni Sean. Hindi ba't pinapaimbestigahan na rin ni Lorenzo ang babaeng yan? Siya yung asawa niya, hindi ba? Ano? Saglit na nanlisik ang mga mata ni Amalia bago siya muling nagsalita. Malamig ang tono. Kung ano man ang malaman mo tungkol sa babaeng yan, sa akin mo muna i-report. Nakatayo si Lorenzo sa labas ng opisina. Tahimik na pinagmamasdan si Lorraine sa loob. Tanaw niya kung paanong masaya ito sa pakikipagkwentuhan sa mga kasamahan sa trabaho. 1 taon na rin ang lumipas mula nang ikasal sila. At sa paglipas ng panahon, natutunan nilang maging civil sila sa isa't isa. Lalo na sa tuwing may mga pagtitipon at social gatherings. Grabe naman niyang titig mo. Baka matunaw si misis niyan. Malokong biro ni Joseph mula sa tabi niya. Dahilan upang mapalingon si Lorenzo at tingnan ito. Mabait siya, tama si Dad. Magaling siya sa negosyo. Kahit gaano ko kalamig makitungo sa kanya, ni minsan hindi siya nagreklamo. Hindi ko alam kung natutuwa lang ba ako sa kanya o ano. Alam mo, may something talaga sa kanya but I can't figure out kung ano. Baka kasi nakilala mo na siya noon pero hindi mo lang matandaan. Sa dami mo ba naman kasing babaeng nakilala noon? I don't think matatandaan mo pa lahat yun. Well, you know what I mean. Most of them, I met during parties or sa bar. Pero si Lorraine, tingin mo nagpupunta sa barang tulad niya? Mukha siyang inosente para sa ganun. Malokong sagot ni Lorenzo bago muli niyang ibinaling ang tingin kay Lorraine mula sa malayo. Nga pala, anong balita sa pinag-uutos ko? Nakahanap ka na ba ng impormasyon tungkol sa kanya? Si Sean, wala na siyang naibalik na report sa akin. Hindi na rin siya nagpaparamdam, kaya napilitan akong kumuha ng panibagong investigator. Balitaan kita kapag nakahanap na ako. Sagot ni Joseph, ngunit bahagyang kumunot ang noo nito. Nga pala, mamaya na palang business conference. Si Lorraine ang kasama mo, hindi ba? Paano yun kung naroon din si Amalia? Nag-uusap pa ba kayo? Si Amalia? We are on and off. Sa totoo lang, nakaka-pressure na siya. Pinipilit niya kasi akong hiwalayan na si Lorraine. Alam mo namang hindi na pwede, pre. Di pa nga naililipat sa pangalan ko ang mga manat ang kumpanya. Technically, kay Dad pa rin ang lahat. Alam ni Dad na hindi ko gusto si Lorraine. Kailangan kong magpanggap sa harap niya para mapaniwala siya. Pumayag rin naman si Lorraine sa kasunduan na nagpapanggap kaming in love sa harap ni Dad. Paliwanag ni Lorenzo, dahilan upang mapailing si Joseph. Hindi mo rin naman masisisi si Amalia. Mahirap din ang sitwasyon niya. Ayaw mong mawala si Amalia sa'yo, pero mas mahalaga ang manat ang kumpanya. O baka naman tama talaga ang hinala ni Amalia. Nahuhulog ka na kay Lorraine. Well, not bad. She's pretty. Halos lahat nga ng kasosyo niyo sa negosyo ay natutuwa sa kanya. Definitely a good wife for a CEO. Pero ang tanong, basta ka nilang bang bibitiwan ni Amalia? Alam naman nating baliw na baliw sa yun. Magkaibang ugali ni na Lorraine at Amalia. Hindi ko may kakaila yun. Saad ni Lorenzo habang nakatuon pa rin ang atensyon niya kay Lorraine. Sa kabilang banda, habang abala si Amalia sa paghahanda para sa business conference na kanyang dadaluhan, hindi pa rin siya mapalagay dahil sa kanyang nalaman. Bakit mo ko gustong makausap, Amalia? May problema ba? Napaangat ng tingin si Amalia. Tita, may mahalaga po kayong dapat malaman tungkol kay Lorraine. Bukod sa pagiging gold digger at social climber ng babaeng yon, ano pa bang itinatago niya? Amalia, hindi ako natutuwa. It's been a year,
Pero nandoon pa rin ang babaeng yon. Parang ang imbis na ilayo mo ang atensyon ni Lorenzo sa kanya, mas lalo pa silang nagiging malapit sa isa't isa dahil sa pagiging nagger mo. Mariing sambit pa ni Doña Catalina, baka sa mukha niyang pagkadismaya. Tita, may anak ng Lorraine na yon. Bunyag ni Amalia, kaya natahimik si Doña Catalina at isang matamis na ngiti ang gumuhit sa mga labi. Anak, sinasabi ko na nga ba't malandi ang babaeng yon? Bakit ganyan ang itsura ng mukha mo? Hindi ba dapat matuwa ka? Sigurado kung ikasisira niya kapag nalaman na yun ang lahat. At tsak na magagalit si Severino kapag nalaman niyang nagsinungaling siya. Saad ni Doña Catalina, ngunit bakas ang panlulumo sa mukha ni Amalia. Apo niyo po siya, tita. Anak ni Lorenzo ang batang yun. Pag-amin ni Amalia, dahil doon, namutla ang ginang at nanlaki ang mga mata nito sa gulat. Ano? Paano nangyari yon? Hindi ko rin ho alam, tita, pero sigurado ko kapag nalaman ni Lorenzo at ng asawa niyo ang tungkol doon, mas lalo na silang hindi mapaghihiwalay. Saad ni Amalia, halata ang pagkadismaya at panlulumo sa kanya, habang si Doña Catalina naman napalingon sa paligid. Sino pang nakakaalam na to? Sa tingin mo, bakit hanggang ngayon hindi pa rin sinasabi ni Lorraine kay Lorenzo ang totoo? Umiling si Amalia habang patuloy na bumubuhos ang kanyang mga luha. Hindi ko alam, tita, pero kailangan na pigilin natin siya. Kailangan natin siyang unahan. Nalaman ko na pinaiimbestigahan na rin ni Lorenzo si Lorraine, kaya binayaran ko yung kaibigan namin na private investigator para lumayot wag nang mag-report kay Lorenzo. Tita, anong gagawin natin? Kumalma ka, iha. May plano ko. Ano ba ang laban ng salita niya kung mayroon tayong ebidensya? Nakangising sambit ng ginang kaya't napangisi si Amalia. Mamanipulahin niyo po ang DNA test? In case, i-claim niya na si Lorenzo ang ama't aminin niya ang totoo. Walang maniniwala sa isang disgrasyadang tulad niya. Kaya ang asikasuhin mo ay si Lorenzo. Ako nang bahala sa babaeng yan. Utos pa nito, kaya't tumango si Amalia at nauna siyang umalis para magpunta sa business conference. Pagdating sa venue, hindi pa rin mapawi ang pag-aalala ni Amalia. Ngunit lalo lamang nagliyab ang galit sa kanyang dibdib nang makita niya si Lorenzo. Nakaakbay kay Lorraine habang masaya itong nakikipag-usap sa ibang mga bisita. Nang sandaling maghiwalay ang dalawa at lumabas si Lorenzo ng function hall, agad siyang nilapitan ni Amalia. Walang pag-aalinlangan na niyakap niya ang lalaki. Ngunit nanatiling matigas si Lorenzo at hindi siya niyakap pabalik. Amalia, babe, sorry please. Naiintindihan ko kung bakit mo kailangan gawin yon dahil sa daddy mo, pero… Amalia, wag dito, maraming tao. Gusto mo bang pagpiestahan ka na naman ng media? Iwinaksi ni Lorenzo ang paglapit nito at hindi siya nagdalawang isip na bumalik sa loob ng function hall. Naiwan si Amalia sa labas, tulalang nakatingin sa pinto. Huminga ng malalim si Amalia upang pakalmahin ang sarili. Mabilis niyang inayos ang kanyang itsura bago muling pumasok sa loob ng function hall at pilit na nakihalubilo sa mga bisita na para bang walang nangyari. Enjoying Lorenzo's attention, sarkastikong sambit niya kay Lorraine nang ito ay kanyang lapitan. Nasa isang gilid si Lorraine at abala sa kanyang cellphone. Ayoko ng gulo, Amalia. Kung may problema man kay ni Lorenzo, wala na ako ron. Nag-usap na kami. Nagkasundo kaming papaniwalain mo na si Don Severino na may relasyon kami. At kapag nakuha na niya ang man at kumpanya, aalis na ako. Yun naman ang gusto mo, hindi ba? Saad ni Lorraine, ngunit napangisi si Amalia at napahalakhak. Nagpapanggap? O talagang nilalandi mo ang boyfriend ko? Huwag ka nang magpaka-inosente. Mukha ka lang mahinhin, pero nasa loob naman ang kulo mo. Napakalaki ng tiwala sa ni Don Severino, no? Ano kayang magiging reaksyon niya kapag nalaman niya ang totoo na nagsisinungaling ka sa kanya? Matamis ang ngiting nakapinta sa labi ni Amalia, samantalang si Lorraine naman unti-unting namutla. Wala akong tinatago, Amalia. Tanggi ni Lorraine. Kalmado siya ngunit nanginginig ang mga kamay niya. Talaga? Kung ganun, ano to? Sarkastikong sambit ni Amalia bago niya ilabas ang isang litrato at iabot iyon kay Lorraine. Larawan ng anak nito. Kalaki pang birth certificate na walang nakasaad na pangalan ng ama. Sa tingin mo ba, papalampasin ni Don Severino ang kasinungalingan mo? Masisira ang pangalan at reputasyon ng pamilya nila. Isang disgrasyad at malandi. Yan ang iisipin nila sa'yo. Sigurado kung pati ang karir mo bilang marketing manager, mawawala na lang na parang bula.
Mariing banta ni Amalia. Malinaw ang pananakot sa bawat salitang kanyang binitiwan. Nakikiusap ako, huwag mong sabihin to kay Don Severino o kay Lorenzo. Lumayo ka na kay Lorenzo habang maaga pa. Kung may natitira ka pang kahihiyan dyan sa katawan mo. Parehong natigilan ng dalawa nang sumulpot sa harapan nila si Lorenzo. Lorraine, okay ka lang ba? Nakatulala si Lorraine habang pinagmamasdan ang sariling refleksyon sa salamin. Halatang malalim ang kanyang iniisip. Kanina ka pa tulala. Anong iniisip mo? Mahinang napabuntong hininga si Lorraine bago siya nagsalita. Fioni, alam na ni Amalia ang totoo tungkol kay Baby Luis. Pag-amin niya, kaya agad na kumunot ang noo ng kaibigan. Halatang nabigla sa narinig. Ano ba talagang kinatatakutan mo? Kahit malaman pa ni Lorenzo at ng mga Divila ang totoo, anak pa rin naman siya ni Luis. Ibig sabihin, isa rin siyang Divila. Sa totoo lang nagtataka ako sa iyo eh. Bakit hanggang ngayon, hindi mo pa rin sinasabi sa asawa mo ang totoo? Saad ni Fioni, kaya't napailing si Lorraine at isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Sana nga, ganun lang kadali ang lahat pero hindi. Bakit hindi mo subukan? Suhestyon ni Fioni, kaya't napabuntong hininga si Lorraine. Tingin mo, paniniwalaan niya ako? Maaari naman siyang magpa-DNA test kung hindi siya naniniwala. Lorraine, oras na para sarili mo naman at ang anak mo ang unahin mo. Hindi mo siya maitatago habang buhay. Paalala ni Fioni. Tumango naman si Lorraine at tila malalim ang iniisip. Siguro nga, panahon na para malaman niya ang totoo. Saad ni Lorraine. Kinahapunan, nagpasya siyang kausapin si Lorenzo bago magsimula ang pagdiriwang ng kaarawan ng Ginoo sa mansyon ng mga Divila, kung saan inaasahang dadalo ang maraming kilalang personalidad sa negosyo. Nagtungo siya sa silid ni Lorenzo, ngunit wala siya doong nadatnan. Agad siyang patungo sa personal home office ng asawa. Subalit maging doon, wala rin si Lorenzo. Manang, nasaan ho si Lorenzo? Tanong ni Lorraine sa kasambahay na kasalukuyang naglilinis sa loob ng opisina. Kanina po ay nandito pa siya ma'am, pero nagmamadali po siyang umalis. Napailing si Lorraine at napabuntong hininga. Pagbaba niya mula sa ikalawang palapag ng mansyon, tumambad sa kanya ang unti-unting pagdami ng mga panauhing dumarating hanggang sa halos mapuno ang buong mansyon. Napahinto si Lorraine at napako siya sa kanyang kinatatayuan nang matanaw niya mula sa kumpulan ng mga bisita si Amalia. Kasama nito ang ina ni Lorenzo na si Doña Catalina. Iha, nasaan si Lorenzo? Muntik na siyang mapatalon sa gulat nang marinig niya ang tinig ni Don Severino. May pinuntahan lang po siya, Dad. Nauutal niyang sambit. Tara na kung ganon, marami ng mga bisita. Hinahanap ka rin nila. Severino, siya na ba ang daughter-in-law mo? Nasaan si Lorenzo? Salubong sa kanila ng isa sa mga bisita na kasosyo rin ng mga Divila sa negosyo, si Mrs. Tan. Papunta na siya. Alam mo naman na napaka-busy ng anak ko. I guess good tandem sila nitong si Lorraine. Marami na rin akong naririnig na bali-balita tungkol sa iyo, Iha. Nakangiting papuri ng ginang kay Lorraine, kaya't nag-alangan ng umiti at tumango ang dalaga. Salamat po, Mrs. Tan. Nako, Severino. Dapat binibigyan mo rin ng break si Lorenzo at Lorraine. Paano ka magkakaroon ng apo niyan? Pabirong hirit pa ni Mrs. Tan, kaya't biglang bumilis ang kabog ng dibdib ni Lorraine at agad na nawala ang ngiti sa labi. Kumare! Sabay-sabay silang napalingon nang lumapit si Doña Catalina sa kanila at kasunod nito si Amalia. Catalina, bakit nandito ang babaeng yan? Mariin, ngunit pabulong na tanong ni Don Severino sa asawa. Ngunit isang matamis na ngiti lang ang gumuhit sa kanyang labi. Pinaliwala niya ang asawa at diretso itong tumingin kay Lorraine. Why not? Kaibigan siya ng anak mo at sigurado kung masaya siyang makita ang kaibigan niya. Nakangiting sambit ng ginang. Besides, may sorpresa rin kami kay Lorenzo. Kaso mukhang wala pa siya. Huwag kayong gumawa ng gulo rito, Catalina. Gumawa ng gulo? Oh no, dear. Mrs. Tan, nakilala niyo na pala ang daughter-in-law ko. Nga pala, narinig ko kanina na pinag-uusapan niyo ang tungkol sa anak. Perfect! Lorraine, Iha, nabanggit mo na ba sa kanila ang tungkol sa anak mo? Namutla si Lorraine sa sinabi ni Doña Catalina. I guess hindi pa, tita. Singit ni Amalia. Malawak ang ngiti nito
at tila mapanuya. Iha, anong sinasabi nila? Are you pregnant? Takang tanong naman ni Don Severino, ngunit natahimik si Lorraine at tila nanuyo ang kanyang lalamunan. Tama tito, buntis siya bago niyo siya ipakasal kay Lorenzo. Bunyag pa ni Amalia, kaya't nagulat ang lahat ng nakarinig noon at doon nagumpisang mapunta ang atensyon ng mga bisita sa kaguluhang nangyayari. Your precious daughter-in-law lied to you. Saad pa ni Amalia, bakas ang sarkasmo sa boses niya. Lorraine, totoo ba yan? Diretsong tanong ni Don Severino, ngunit tahimik lamang si Lorraine. Nanginginig ang buo niyang katawan at unti-unting nanggigilid ang kanyang mga luha. Kaya ko pong magpaliwanag. Mahinang sambit ni Lorraine, halata na ang luha sa mga mata niya. Nagsinungaling ka sa akin. Sa amin, pinagkatiwalaan kita. Mariin at dismayadong pahayag ng Ginoo. Baka sa boses niya ang panginginig dahil sa galit. Hindi po. Kung gayon, totoo palang kumakalat na chismis tungkol sa'yo. Tinatanong na kita noon, pero hindi ka man lang nag-abala na magsabi ng totoo. Nagpupuyo sa galit na wika ng Ginoo. Totoo po. Totoo na may anak ako. Pag-amin ni Lorraine, kaya natahimik ang buong paligid. Tanging mabigat na paghinga at paghikbi lamang ni Lorraine ang maririnig sa buong paligid. Nang ma-promote ako sa trabaho, tsaka ako nalaman na 2 buwan na pala akong buntis. Natakot akong sabihin ng totoo sa lahat dahil nagsisimula palang gumanda ang takbo ng karir ko at wala akong ideya kung sino ang ama ng dinadala ko. Hanggang sa nalaman ko na anak ninyo si Lorenzo. Doon ko napagtanto na ang lalaking nakatakda kong pakasalan ay siya rin palang ama ng anak ko. Oo, nagkakilala na kami noon ni Lorenzo sa isang bar. Pero isang gabi lang yon. Pag-amin ni Lorraine, bakas ang luha sa mata niya, nanginginig at tila nanlalambot ang dalaga. Sinungaling! Sinasabi ko na nga ba't ito ang gagawin mo? Desperada ka! Idadamay mo pa ang anak ko sa kahihiyan? Saad ni Doña Catalina. Never papatol si Lorenzo sa isang disgrasyadang tulad mo. Wika naman ni Amalia. Nagsasabi ako ng totoo. Umiiyak na sambit ng dalaga. Ngunit nagsalita si Don Severino. Tama na ang kasinungalingan mo. Para lang isalba ang sarili mo. Pinagkatiwalaan kita. Gusto kita para kay Lorenzo dahil matino ka, matalino ka at mahusay sa trabaho. Mabait at maaasahan. Pagkatapos ng lahat, ito lang ang igaganti mo sa kabutihan ko. Hindi namin tatanggapin ang bastardo mo. Hindi magpapakaama si Lorenzo sa anak ng ibang lalaki. Mariin pang sambit ni Don Severino. Agad na napaluhod si Lorraine at nakiusap. Umalis ka na, Lorraine, dahil kahit dumating pa si Lorenzo, walang magbabago. Malakas na sigaw ni Doña Catalina ang umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Ngunit natigilan ng lahat nang biglang marinig ang matatag at malamig na boses ni Lorenzo na sumingit sa ingay ng paligid. Walang aalis. Hindi ka aalis, Lorraine. Nanlaki ang mga mata ni Lorraine nang mapalingon siya sa pinanggalingan ng boses. Napatigil siya nang makita si Lorenzo na nakatayo sa may entrada. Buhat-buhat ang kanilang 1 taong gulang na anak. Sa likuran nito ay ang ina ni Lorraine. Lorenzo, anong ibig nitong sabihin? Anak, huwag mong sabihin na napaikot ka na ng babaeng yan. Dismayadong saad ni Amalia at Doña Catalina. No, anak ko ang sinasabi ninyong bastardo. Lorenzo, nagkakamali ka. Tita and I ran a DNA test. The test is fake. Lorenzo, talaga bang magpapaloko ka sa babaeng yan? Who knows na baka mamaya may sakit pang dala yan. Kunwari pa inosente, malandi naman pala. Shut up, Amalia! Mariing sigaw ni Lorenzo. Tsaka siya lumapit kay Lorraine at iniabot si Baby Luis na tahimik lamang. Kung meron mang nagsinungaling sa akin na ikaw yon. Pinaimbestigahan ko si Lorraine noon. Pero anong ginawa mo? Binayaran mo si Sean para lumayot wag i-report sa akin ang mga nalaman niya. Alam mo ang totoo pero tinago mo sa akin. Even you, ma. Handa mong isakripisyo ang sarili mong apo, ang sarili mong dugo para lang masunod ang gusto mo. Mariing saad ni Lorenzo, baka sa kanyang pagkadismaya at matinding galit. Anak, sigurado ka ba sa gagawin mong to? Mahinang tanong ni Don Severino. Sa tabi ni Lorenzo ay ang tahimik na nakatayo na si Lorraine. Patuloy ang pagpatak ng luha habang mahigpit na buhat-buhat ang kanilang anak. Noong umattend tayo sa business conference noong nakaraan, alam ko na. Narinig ko ang pagbabanta ni Amalia sa'yo.
Alam kong may anak ka na pero ang hindi ko inaasahan na anak ko pala ang batang yon. Nakumpirma ko lang ang lahat nung mag-report sa akin ng private investigator na kinuha ni Joseph at kinausap ko ang mama mo. Hinintay ko na sabihin mo ang totoo dahil gusto kong sa'yo mismo manggaling. Saad ni Lorenzo, garalgal ang boses niya at tila pinipigilan niya ang kanyang emosyon. Lorenzo, totoo ba to? Ipagpapalit mo ko sa babaeng yan? Tama na, Amalia. Kung may dapat mang umalis dito, ikaw yon. Lorenzo, mas pipiliin mo pang babaeng yan kaysa kay Amalia? Nakilala mo lang siya sa bar na hindi mo nga alam. Ina siya ng anak ko kaya tama na, ma. Huwag mo nang ipilit pang sa amin ni Amalia dahil matagal na kaming tapos. Catalina, alam mo ang totoo tungkol sa anak ni Lorraine at Lorenzo pero pinili mong itago yun sa akin. At nakipagsabuatan ka pa sa Amalia na yan para lang mapaghiwalay mo si Lorraine at Lorenzo. At maipilit na si Amalia kay Lorenzo. Alam mo kung bakit ayoko sa babaeng yan. Nakatulala si Amalia at Doña Catalina. Tila hindi makapaniwala sa nasaksihan. Kaya ikaw ang pumili, Catalina. Ang babaeng yan o kami ng anak mo? Severino, saad ni Doña Catalina. Namumutla ito at tila naiipit siya sa pagitan. Bakas ang panlulumo niya, ngunit biglang nagsalita si Amalia. Kasinungalingan ang lahat ng to. Planado ni Lorraine ang buong pangyayaring to. Hindi mo ba napansin, Lorenzo? Nagtatrabaho siya sa kumpanya ninyo. And suddenly, you had one night. Tama na, Amalia. Kung may sinungaling man dito, hindi si Lorraine kundi ikaw. Saad ni Lorenzo. Tsaka umalingaw-ngaw sa buong sulok ng mansyon ng boses ni Amalia mula sa recorder na hawak ng Ginoo. Narinig mula roon ang boses ni Amalia habang inilalahad nito ang balak niyang paghihiganti sa mga Divila sapagkat naniniwala ang dalaga na may kinalaman ng mga ito sa unti-unting pagbagsak at pagkalugi ng kanilang kumpanya. Umalingaw-ngaw sa paligid ang samot-saring reaksyon ng mga panauhing naroon. May mga nagulat, may napailing sa pagkadismaya. Ang paghanga nila noon kay Amalia bilang isang heirs ay unti-unting napalitan ng pagkadismaya at tahimik na panguhusga. Hindi ka rin naging tapat sa akin, Amalia. Anong pagkakaiba mo kay Lorraine? Naiintindihan ko kung bakit natakot siyang sabihin sa akin ng totoo tungkol sa anak namin. Pero ikaw, lumapit ka sa akin hindi dahil mahal mo ko, kundi dahil may balak kang maghiganti. Maghiganti sa isang kasalanan kayo rin naman ang may kagagawan. Ipinagtanggol pa kita sa pamilya ko. Kahit alam kong traidor ang ama mo, binaliwala ko yun para sa'yo. Pero anong ginawa mo? Pinaikot mo ko, niloko mo ko. Mariing sambit ni Lorenzo. Baka sa boses niya ang galit at pagkadismaya. Hindi, Lorenzo. Pakinggan mo muna ako. Halos lumuhod si Amalia sa harapan niya, ngunit umatras ang Ginoo at hinawi lamang nito ang kamay niya. Para ano? Para magsinungaling ka ulit? Amalia, alam ko na lahat. Pinaimbestigahan na rin kita. Paulit-ulit kitang binigyan ng benefit of doubt, Amalia. Umalis ka na kung ayaw mong ako mismong kumaladkad sa'yo palabas ng mansyong to. Mariing banta ni Lorenzo, tsaka isa-isang lumapit ang security nila kay Amalia upang i-escort siya palabas, ngunit nagpumiglas ang dalaga. Pagsisisihan mo to, Lorenzo. Pagsisisihan mo mas pinili mo ang babaeng yan kesa sa akin. Nakatulala si Lorraine habang pinagmamasdan ang kanyang anak na mahimbing na natutulog sa kanyang bisig. Napangiti pa siya nang makita niyang unti-unting nagising si Baby Luis, ngunit binalik rin ito sa pagkakatulog niya. Lorraine, napalingon si Lorraine nang marinig niya ang pamilyar na boses ni Lorenzo sa likuran niya. Tulog na ba siya? Maaari ko ba siyang buhatin? Mahinang tanong ni Lorenzo habang nakatitig kay Baby Luis na mahimbing na natutulog sa mga bisig ni Lorraine. Kamukha mo siya. Wala nga yatang nakuhang feature sa akin. Pabirong hirit ni Lorraine kaya't mahinang natawa si Lorraine, ngunit matapos nun, ilang segundong katahimikan ang namayani sa kanilang pagitan. Bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Mahinang tanong ni Lorenzo. Napayuko si Lorraine, umiwas ng tingin. Kung sinabi ko ba sa'yo, maniniwala ka? Saglit siyang napapikit bago muling nagsalita. Bakas ang bigat ng dinadala niya. Pagkatapos ng nangyari sa atin, pakiramdam ko napakadumi kong babae. Malandi at walang respeto sa sarili. Tiniis ko ang lahat ng panghuhusga at chismis na kumakalat tungkol sa akin. Kaya kung sinabi ko man sa'yo ang totoo, dalawa lang naman ang pwedeng mangyari. Maniwala ka o hindi.
Huminga siya ng malalim bago muling nagpatuloy. Alam kong kasunduan lang ang kasal natin. Ikaw na rin ang nagsabi noon pa man na hindi naman tayo magtatagal. At hindi rin naman ako ang tipo mo. Kung sinabi ko sa'yo ang lahat, baka lalo lang magkagulo. Ayokong madamay si Baby Luis dahil sa huli, magmumukha lang akong desperada. Isang babaeng habol lang ang pera mo. Sorry, kung nalaman ko lang ng mas maaga. Kasalanan ko kung bakit ka napunta sa sitwasyong to. Nasira ang karir mo, ang reputasyon mo, at ang pangarap mo. Mahinang saad ni Lorenzo, bakas ang matinding pagsisisi sa kanyang mga mata. Hindi mo kasalanan yun. Kaya ako umalis agad pagkatapos ng gabing yun dahil nahihiya rin ako sa'yo. Nahihiya ako para sa sarili ko. Pero nangyari nang nangyari eh. Tinanggap ko rin ang alok ng daddy mo para may maipangtustos ako kay baby. Kahit pagsama-samahin ko pang sahod ko sa Divila Corporation, alam kong hindi pa rin yun sapat. Nung nalaman ko na ikaw ang anak ni Don Severino, nagdalawang isip ako kung sasabihin ko ba sa'yo ang totoo. Gusto kong sabihin pero pinangunahan ka ng takot? Takot na baka hindi ako maniwala? Mahinang dugtong ni Lorenzo bago niya marahang ibinaba si Baby Luis sa crib nito. Pagkatapos, hinarap niya ang asawa, dahan-dahang hinawakan ng kamay ni Lorraine. Oo, pero salamat dahil naniwala ka at pinili mong sundin ang kutob mo. Ako ang dapat magpasalamat sa'yo. You saved me from Amalia's deception. Sa lahat ng sakit na dinulot ko sa'yo, alam kong kalabisan na kung hihiling pa ako pero sana bigyan mo ko ng pagkakataong itama ang lahat, Lorraine. Sana payagan mo pa rin ako manatili sa buhay ninyo sa kabila ng lahat ng nangyari. Ikaw pa rin naman ang ama ni Luis. Hindi ko siya ipagkakait sa'yo. Hindi lang pagiging ama kay Luis ang gusto kong gampanan, Lorraine, kundi ang pagiging asawa mo, katuwang mo sa buhay, sa pagpapalaki kay Luis. Alam kong nakakatuwang pakinggan. Nagsimula man ang lahat sa isang gabing pagkakamali pero gusto kong bumawi sa'yo at sa anak natin. Saad ni Lorenzo at isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi niya kaya't napailing si Lorraine. Lorenzo, hindi ko ipagkakait sa'yo si Luis. Kung gusto mo siyang makita at makasama, walang magiging problema. At hindi ko rin ipagkakait sa'yo ang kalayaan mo. Hindi mo kailangang gawin to. Hindi mo kailangang manatili sa isang kasal na wala namang pagmamahal. Huwag mo kong alalahanin. May bahagyang ngiti sa labi ni Lorraine habang sinasabi iyon, tsaka niya marahang hinaplos ang kamay ng Ginoo. Pero paano kung gusto kong manatili? Sandaling tumitig si Lorenzo sa kanya bago muling nagsalita. Maaari ba nating subukan? Bigyan mo ko ng 1 taon. 1 taon para patunayan na kaya nating ayusin ang lahat. At kung pagkatapos nun wala pa ring pagbabago, tsaka na lang tayo magsimulang muli. Katahimikan ang naging tugon ni Lorraine. Tila napaisip siya. Lumipas ang 1 taon, nanatili sa kanilang pagsasama sina Lorraine at Lorenzo. At sa panahong yon, nabinyagan na rin si Baby Luis. Dumating ang kanyang ikalawang kaarawan, nakasabay ng masayang selebrasyon ng omisyal na paglilipat ng pagmamay-ari ng Divila Corporation kay Lorenzo mula kay Don Severino. Congrats, Papa. Magiliw na sambit ni Lorraine habang buhat-buhat niya si Luis na nakangiti rin ang gustong magpakarga sa kanyang ama. Thank you, baby. Nakangiting sambit ni Lorenzo. Kinarga niya si Luis, sabay halik sa pisngi ni Lorraine. Lorenzo, handa na yung sasakyan. Napalingon si Lorraine nang pumasok si Fiona sa opisina ni Lorenzo. San ka pupunta? May after party. San tayo pupunta? Halika na. Kumunot ang noo ni Lorraine. Paano ang mga bisita at si Luis? Walang pag-aalinlangan namang kinuha ni Fiona ang inaanak niyang si Luis mula kay Lorenzo. Nang makarating sila sa isang isla, bumungad sa kanilang isang malaking bahay sa may baybayin. Ang grande ang istruktura, ngunit simple at minimalist lamang ang disenyo. Nakaharap sa dagat kung saan marahang sumasalubong ang hangin mula sa karagatan. Minsan mong nabanggit sa akin na pangarap mong manirahan malapit sa dagat. Tahimik, malayo sa ingay ng syudad at sariwang simoy ng hangin. Kaya ipinagawa ko ang bahay na to. Bahagyang nagulat si Lorraine at muling tumingin sa bahay bago bumaling kay Lorenzo. Para sa atin? Napangiti si Lorenzo tsaka marahang tumango. 1 taon na ang nakalipas nang sabihin kong subukan natin na kung sakaling hindi mag-workout, papayagan kitang umalis at magsimula ng panibagong buhay.
Sandaling tumahimik si Lorenzo bago muling nagsalita. Pero ngayon, alam ko na ang sagot sa tanong na matagal kong kinimkim. Sigurado na ako na gusto kong gugulin ang buong buhay ko kasama ka. Kasama kayo ni Luis. Marahan niyang hinawakan ng kamay ni Lorraine. Ikaw, Napangiti si Lorraine, may bahid ng luha sa kanyang mga mata. Oo, gusto kong mag-umpisa ng bagong buhay. Kasama ka at ang anak natin. Sa simpleng sagot na yon, tila napuno ng liwanag ang mukha ni Lorenzo sa labis na tuwa. Bahagya siyang lumapit kay Lorraine. then let's get married. Let's start all over again. Sa huli, sa kabila ng mga pagkakamali at kontrobersyang dumaan sa kanilang buhay, nanaig pa rin ang pagmamahal. Maaring hindi naging parang sa mga fairy tale ang simula ng kanilang kwento. Ngunit sa paglipas ng panahon ay natutunan nilang turuan ng isa't isa kung paano magmahal, magpatawad at muling magtiwala. At dito na po nagtatapos ang kwento ng pag-ibig ni na Lorenzo at Lorraine. Muli, ako po si Miss Bibi. Maraming salamat.